Totoo pong source ng joy ay ang ating Panginoong Hesus. Kaya kung gusto talaga nating maranasan yung pagmamahal ng Diyos, let's love Jesus above all. This is the good news. Nung nagpipray ako, ito yung message ng Lord. Lord, ano po yung mensahe mo sa mga anak mo? Very clear ang sinabi ni Lord, tell my people that I love them. Ulitin ko po. Tell my people that I love them. Ganun po tayo kamahal ng Panginoon. Ano man po yung sitwasyon nyo ngayon, the mere fact that you are here inside this worship hall, regardless kung ano po yung pinagdadaanan nyo, kayo man po ba'y may problema, kayo man po ba'y nanglalamig, kayo man po ba ay nag-struggle sa kasalanan, na kinakausap kayo ng Lord, anak, sumunod ka na sa akin. Sabi ng Panginoon, tell my people that I love them. Naniniwala po ba kayo doon? Na mahal tayo ng Panginoon? Tignan po natin yung Jeremiah. The book of Jeremiah, sa New King James Version, sabi po niya dito, the Lord has appeared of all to me, saying, yes, I have loved you with an everlasting love. Therefore, with loving kindness, I have drawn you. So, sino daw po yung nagmahal sa atin? Ang Panginoon. Anong klaseng pagmamahal? Everlasting love. Ito pong love na ito, hindi siya nakabase kung ano yung ginagawa natin sa Panginoon. Nakabase siya dun sa desisyon ng Diyos na mahalin tayo. Kahit ano man po yung sitwasyon natin sa pananampalataya natin, whether you are Christians for many, many years, or you are first time here this Sunday, sinasabi ng Panginoon, I have loved you with an everlasting love. Ano po ibig sabihin ng everlasting love? Hindi lang po siya dito sa mundo mararanasan. It is until we are with the Lord in eternity. So ganun po yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya kung nagdududa po kayo sa pagmamahal ng Diyos sa oras na ito, ito po yung message ng Panginoon sa atin. I have loved you with an everlasting love. Kaya po dito sa series natin, Love and Joy, no? Si David, dito po sa Psalm 51, dito naman sa NLT version, kasi mas maganda po yung pagkakasabi dito sa NLT. Sabi niya, but let all who take refuge in you rejoice. Let them sing joyful praises forever. No? Spread your protection over them, and all who love your name may be filled with joy. So ito po yung connection ng love sa joy. Kung gusto nating maintindihan yung maranasan yung joy sa puso natin, sinasabi niya, all who love your name may be filled with joy. Kaya ito po yung message si Pastor Peter ilang Sundays ago na sinasabi niya, love is the root, joy is the fruit. Ang pagmamahal sa Diyos ay magbibigay sa atin ng kaligayahan. So this is the experience of David. Kaya sabi niya, let all who take refuge in you. Alam mo po ba ibig sabihin ng take refuge? Ito yung ginagawa mong kanlungan yung ating Panginoon. Ibig sabihin, lumalapit ka sa Panginoon, you are so close with the Lord that you are experiencing Him. Yung nag-e-enjoy ka, nakausap mo yung Panginoon. Nag-e-enjoy ka that you're spending time with Jesus. Nag-e-enjoy ka na binabasa mo yung salita niya. At ito pong mga Kristiyanong gumagawa nito, those who take refuge, no? Nananahan sila sa proteksyon ng Panginoon. Sila yung nakakaranas ng kasiyahan. Sila yung may joy sa puso. Kasi sinabi mismo ng Panginoon yun eh. In the presence of the Lord, there is fullness of joy. Yung pong saya na yon, supposed to be lumilitaw sa ating mga mukha.
Ayan, nakikita ko po gaganda ng smile dito. Pero sa ibang side, parang hindi ko alam kung ano yung nararamdaman nila. No? But gusto ko lang po iparating sa inyo the message of the Lord. No? All who love your name may be filled with joy. That's the connection of love and joy. Kaya po sa hapon na ito, so introduction pa lang po yan, basahin po natin yung ating talata. No? Ayan. Pabalik. Okay, so ito po yung topic natin ngayong hapon na ito. Love Jesus above all. So kung gusto nating maranasan yung joy, no, sinabi kanina ni David, no, sabi niya, love Jesus above all. In fact, siya yung naunang nagmahal sa atin. So this is our response to Him. Love Jesus above all. So ito po yung tatlo nating titignan. Ito po yung ating outline. Love Jesus above all our gains. Love Jesus above all things. And love Jesus above our past. So ito po yung titignan natin sa hapon na ito. So ano po yung verse natin? Tingnan natin sa Philippians chapter 3, verse 1. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. Alam niyo po, itong finally, salitang finally, usually sinasabi natin conclusion. But in this chapter, sa chapter 3, it is a transition into a new section. No? Yung chapter 1 and 2, message ni Paul, rejoicing pa rin. No? Kaya lang, pagdating sa 3 and 4, rejoicing, pero iba na yung kanyang pinupunto. Like for example, first time na nakita dito na rejoice in the Lord. Sa mga previous chapter, like for example, Philippians chapter 1 verse 18, sabi na dito, whether in pretense or in truth, Christ is proclaimed. And in this I rejoice. Yes, and I will rejoice. So yung rejoicing dito ay dahil napoproclaim yung gospel. Dito sa chapter 2, no, even if I am being poured out as a drink offering, ito yung parang kahit na yung buhay ko no, ay malapit nang mawala dito sa mundo, dahil sa sacrifice at service ko sa magitan ng aking pananampalataya, I rejoice and share my joy with all of you. Ang joy niya, ang joy po ni Pablo, imagine niyo, nakakulong siya, and yet siya pa yung nag-i-encourage sa atin na magalak kayo. So, this is a paradox. Yung mga taong malayang mag-worship sa Panginoon, sila yung maproblemado. Wala silang joy. But here is a man, si Paul, nakakulong, nandun siya sa kulungan, and yet, siya pa yung nag-i-encourage sa atin na rejoice in the Lord. Hindi niya pwede yung utusan tayong mag-rejoice kung wala siya mismo ay hindi nagre-rejoice. Kaya dito, nagre-rejoice siya kasi kahit nandun siya sa bingit ng kamatayan, sabi niya, for me to live is Christ and to die is gain. Ganun na naintindihan. Kahit mawala ako dito sa mundo, I rejoice because I will be with my Father. No? And dito sa chapter 2, verse 28, pinadala niya si Epaphroditus sa kanila, no? Para pag nakita ninyo, you will rejoice. So meaning, yung mga rejoice dito, they are based on circumstance. Pero dito po sa inaaral natin ngayon, sa chapter 3 verse 1 hanggang chapter 4, puro rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Bakit? Dahil yung totoo pong source ng joy ay ang ating Panginoong Hesus. Kaya kung gusto talaga nating maranasan yung pagmamahal ng Diyos, let's love Jesus above all. Pwede po ba natin ulitin yon? Love Jesus above all. So sa verse 2, same pa rin, sabi niya, beware of dogs, beware of evildoers, beware of false circumcision. So dito meron siyang warning. Look out, mag-ingat kayo sa mga ito, dogs, evil workers, false circumcision. Ang sinasabi lang na dito, merong mga tinatawag na joy killers and joy stealers. Ito po yung itong grupo na to, they're all false teachers. Ang tinuturo nila, oo, makikita natin yung salvation kay Jesus,
pero kailangan pa rin nating ma-circumcise. So sa panahon natin, ang konteksto nito, kailangan nating gumawa ng mabuti dahil hindi pa sapat si Jesus. No? Faith plus good works. Yun yung kadalasan tinuturo sa panahon pa rin natin. Sa kanila, faith plus circumcision, doon ka makakaranas ng kaligtasan. Pero sabi ni Paul, beware of these teachers. Mali yung kanilang itinuturo. Ano po ba yung paraan para ma-save tayo? Familiar po ba tayo? Formula? Ano yung formula? Faith plus nothing equals salvation, which leads to good works. So yung good works is a result of our salvation. So yan ang ine-emphasize ni Paul. Kaya sabi niya, for we are the true circumcision. Tayo yung totoo. Sila mga bulaang tagapagturo. Sino yung mga true circumcision? Hindi ito yung physical circumcision. He's talking of spiritual circumcision. We who worship in the Spirit and glory in Christ Jesus and put no confidence in the flesh. Ito daw yung totoong circumcision. Maganda po yung pagkakasulat niyan sa Good News Translation. Sabi na, it is we, not they, who have received the true circumcision. Tayo yung totoong may spiritual circumcision. For we worship God by means of His Spirit and rejoice in our life in union with Christ. Yung totoong merong relasyon sa Panginoon. Yung totoong true circumcision, sabi niya, they worship in spirit and in truth. Yun ang ginagawa natin ngayon. Sinabi na sa John chapter 4. God is spirit, and he who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Pero ito yung pangalawa, rejoicing in the life in union with Christ. Ibig sabihin, yung totoong circumcision, kung totoo kang may kaligtasan sa Panginoon, you are rejoicing in your life in union with Christ. Ibig sabihin, masaya tayo bilang mananampalataya. Nakikita yung galak sa ating puso. Tanungin ko po kayo, are you part of the true circumcision? Are we rejoicing in our life in union with Jesus Christ? So yun po yung manifestations na kapag hindi nakikita ng tao, ano bang kaibahan nyo sa amin? Supposed to be kaibahan natin sa mga hindi nakakilala sa Panginoon, may saya sa ating puso. So pakitingin niya ulit po yung katabi nyo. May saya ba siya? O may sayad? May saya sa kanyang puso. No? Kaya sabi niya, and we do not put any trust in external ceremonies. So hindi tayo nakabase doon sa ating credentials, sa ating mga accomplishments, sa ating achievements. So verse 4, sabi niya, although I myself have confidence even in the flesh, if anyone else thinks he is confident in the flesh, I have more reason. So yung mga sinasabi nila, pinagmamalaki nila achievements nila, sabi ni Paul, tignan niyo yung aking resume. Tignan niyo yung aking curriculum vitae. No? I have more reasons to be confident in the flesh. Ano po yung confidence? Ano ba yung sinasabi ni Paul? Circumcised in the 8th day of the nation of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, as to the law, a Pharisee, as to the seal, a persecutor of the church, and as to the righteousness, which is in the law, found blameless. So ito po yung credentials ni Paul. Kung isa-summarize po natin, sa verse 5, itong apat na ito, these are Paul's gains. O ito yung kanyang confidence in the flesh, and they came by birth. Ibig sabihin, nung pinanganak siya, nasa kanya na yan. Circumcised in the 8th day. Yan po ang utos ng Diyos sa kanila. Sa ika-8 araw, tutuliin na yung bata. So he's qualified, sinunod niya yung batas of the nation of Israel. Ibig sabihin, they are the chosen people of God. Tinawag ng Diyos si Abraham, si Isaac, si Jacob. Doon nagmula yung bansang Israel. Of the tribe of Benjamin. So ano ba yung
Importante kay Benjamin. Kay Benjamin, dito nagsimula yung unang hari ng Israel. Kilala po ba kung sino yung unang hari ng Israel? Si King Saul. No? Kaya lang, nagkasala sa Diyos, kaya napalitan. Pero yung kaniyang tribe na yan, very significant. Yung ding tribe ni Benjamin, yun yung kakampi ng Judah nung nahati ang Israel. Yung 10 tribes, nandun sila sa Northern Kingdom, at yung dalawa na natira, Judah and Benjamin, they are on the Southern Kingdom. Kaya very significant yung tribe ni Benjamin. At ito pa, Hebrew of Hebrews. Purong-purong Hebreo ako. Wala akong, yung magulang ko parehong Hebreo. At yung kasunod naman, verse pa, yung pang-5, pang-6, pang-7, ito naman yung kanyang gain by personal choice and conviction. Talagang sa puso niya, gagawin ko ito. No? Yung Pharisee, sila yung pinakamagaling sa batas. Sila yung mga elite pagdating sa Bible, no? Yung sa Old Testament. At sila yung persecutor. Sila yung persecutor of the church. Bakit qualification? Bakit credential? Kasi handa niyang sundin ng kanyang Diyos. Handa siyang pumatay para magawa lang yung kalooban ng Diyos. Pero in reality, napatunayan ng mali yung kanyang paniniwalang yon. At he is blameless. Wala kang maipipintas kay Paul. So sa modern confidence in the flesh, ito po yung mga pwede nating ipagmalaki. Ito yung mga tinatawag nating earthly gains. No? Graduate ako sa isang reputable school. College degree ako. No? Meron akong, I have a good job, successful career, position in the company, money in the bank. No? I have lots of friends, high reputation, successful career, praises of others. Sagana ako dyan, winning record, a bag full of awards, may trophy, may certificate, lahat. Sinasabi ni Paul, itong mga earthly achievements na ito ay walang kabuluhan kumpara sa pagkakilala natin sa Panginoon. Sa loob ng church, ano naman yung mga confidence natin? Ano naman yung pwede natin ipagmalaki? Pinanganak ako sa Christian family. Tatay ko, pastor, o kaya bishop. Head ng ministry. Ako ay head ng ministry. Pioneer ako ng church. Founder ako ng church. Graduate ako sa Bible school. No? At higit sa lahat, I am a major church donor. Sinasabi ni Paul dito, but whatever things were gained to me, these things I have counted as loss for the sake of Christ. Yung mga pinagmamalaki natin dito sa mundo, sabi niya, yun ay kawalan for the sake of Christ. Hindi natin pwedeng pagmalaki, hindi yan tatayo sa harap ng Diyos. Hindi mo pwedeng pagmalaki, ito yung ginagawa ko sa church. Ang pwede nating ipagmalaki na mahal ko ang Diyos. Kaya ako naglilingkod sa Kanya. Amen po ba? Amen. So ang challenge po dito, no? This is our reflection. Do our credentials, achievements, or future plans get in the way of our love for Jesus? So nagiging hadlang ba yan, yung mga na-achieve mo sa buhay, para hindi mo maitodo yung pagmamahal mo sa Diyos? So anong application po nito sa atin? Please place our confidence in Christ alone, trusting His grace above all else. Ito po yung application natin, yung confidence natin hindi sa nagawa natin, kundi para sa Panginoon. So let's trust His grace above all else. Secondly, love Jesus above all gains and love Jesus above all things. So kanina yung lang accomplishment, but this time, all things. So sa verse 8, more than that, I count all things to be lost in view of the surpassing value of knowing Christ Jesus, my Lord. So nang sinabi niya na, I count all things to be lost in view of the value, surpassing value of knowing Christ, my Lord. So between yung kanyang relasyon sa Diyos at yung kanyang na-accomplish dito sa mundo, sabi niya, ang pinakamahalaga ay yung relasyon ko sa Panginoon. The value
of knowing Jesus Christ. And I hope sana ganun din po tayo. Mas mahalaga sa atin yung pagkakilala natin sa Panginoon. Sabi niya, for whom I have suffered the loss of all things and count them but rubbish, basura. Sa translation po niyan, literal is bowel, poops. No? Pero dito sinasabi ni Paul, I consider them as no value. Walang halaga lahat ng achievements ko so that I may gain Christ. So kaya ko baliwalain lahat yan para lang kay Kristo. Kaya tuloy po natin, verse 9. And may be found in Him, not having righteousness on my own, derived from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which comes from God on the basis of faith. Ang sinasabi nito, wala tayong righteousness on our own. Our righteousness comes from Jesus. Kaya po dito sa Romans chapter 3, verse 22, sabi niya, we are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. Kaya tayo naging righteous. We made right, it is because we place our faith in Jesus. Yun ang role natin. Yung faith natin, let's put our faith in Jesus. And because of that, we became righteous. And this is true for everyone who believes, no matter who we are. Whether we believe or not, ang tingin ng Diyos sa atin, we are righteous because of our faith in Jesus. This is not about our achievements. Kaya ano po yung pangalawang point natin? Love Jesus above all things. So nakuha ko po ito from Pastor Joby. Sabi niya, our right standing with God is based on His promise and not on our performance. So yun po yung katayuan natin sa Diyos. Kaya tayo matuwid dahil sa pinangako ng Diyos na sino mang manampalataya kay Jesus ay itinuring kong matuwid at hindi dahil sa ating performance. So tuloy po natin, verse 10. That I may know Him, yun pa rin ang desire niya, and the power of His resurrection, and the fellowship of His sufferings, and being conformed to His death, in order that I may attain to the resurrection from the dead. Ano po yung sinasabi ni Paul dito? Sabi niya, ito yung goal ko, that I may know Him. And the word know, hindi lang yung mental knowledge, kundi experiential knowledge. Ang goal ko, ma-experience ko ang Panginoon sa aking buhay. Ma-experience ko yung pagkabuhay niyang muli, makasama ko sa fellowship of His sufferings. No? By the way, gusto niyo ba ito? Fellowship of suffering. Hoy, mag-fellowship tayo. Fellowship of suffering. Ano kaya yon, no? Ibig sabihin, part ng calling natin as a Christian is to suffer for Jesus. Hindi lahat sa buhay natin bilang mananampalataya ay maayos at maganda. Tama po ba? Dumadaan tayo sa mga sufferings, yung pagsubok ng buhay. So in very practical application ng suffering ay yung, di po ba minsan parang tinatamad ako maten ng D group? Kasi napuyat ako. Yan. No? Samantalang online lang naman yung D group. So part ng suffering natin is magsakripisyo ka kahit puyat ka because you want to join the fellow believers and that you want to be part of the fellowship of the fellow believers. May sacrifice po doon. Minsan, ang layo naman papuntang CCF, dito na lang ako sa bahay. Di po ba may mga ganun tayo? No? So dito nire-remind tayo as Christians, there is also a fellowship of sufferings. That's part of knowing Jesus. Kagaya ni Paul, nagsasuffer siya for the sake of the gospel. Pero masaya siya doon. Dahil alam niya, darating yung panahon, yung mga sufferings na ito, ang magpapatibay sa kanya. At balang araw, itong sufferings na ito ay i-reward ka ng ating Panginoon. So part nito yung that I may attend to the resurrection from the dead.
Yung aspiration na balang araw, makasama ko yung Panginoon. We will all be resurrected and be united in Christ. So knowing Christ, no, leads to loving Christ that will also lead to being like Christ. Yun po yung gusto ng Panginoon na maranasan natin. Pag nakilala natin sa experience natin, mamahalin natin siya. At magpapatuloy tayong maging kawangis niya. So yan po yung goal, no, ni Paul. So verse 12, not that I have already obtained it or have already become perfect, but I press on so that I may lay hold of that for which I was laid hold of by Christ Jesus. Yung the word na I press on. No? Hindi ko pa na-obtain lahat, hindi ko pa nagawa lahat, but I press on. Mahirap mamuhay bilang Kristiyano. Naniniwala po ba kayo doon? In fact, it is impossible to live the Christian life. But we have the Holy Spirit. The Holy Spirit will help us, but we need to press on. Mamaya magbibigay po ako ng illustration din sa press on na yan. So ano po yung reflection natin doon sa pangalawang point? To love Jesus above all things. Reflection, is there anyone or anything in your life that you love more than Jesus? Meron bang bagay sa buhay mo ngayon o may tao ba na mas mahal mo kaysa sa Panginoon? So the challenge is, love Jesus above all things, including our family. So ano pong application nito? Application is focus on knowing and loving Jesus intimately. Yun po yung i-desire natin. Focus on Jesus. Press on knowing Jesus and loving Him intimately. So number 3, nandito na po tayo sa last part. No? Love Jesus above our past. Yung mga nakaraan natin. No? Bakit po ba natin sinasabihan ni Paul, kalimutan mo na yung nakaraan. You move forward, press on towards the future. Bakit po? Kasi wala na tayong magagawa sa nakaraan. Hindi na natin yun mababago. Magsisisi ka lang, magre-regret ka lang. Pero sinasabi ng Panginoon, there is no more condemnation to those who are in Christ Jesus. Kung nagkamali ka dati, hingi mo ng tawa, then press on toward the future. So verse 13, Brethren, I do not regard myself as having laid hold of it yet, but one thing I do. Kita niyo si Paul, focus siya. One thing I do. Kasi sa buhay natin, ang dami nating ginagawa. Pero may kabuluhan ba yung ginagawa natin para sa Panginoon? So ano ginagawa ko? Forgetting what lies behind, no? And reaching forward to what lies ahead. No? Yung nakaraan, itago na, kalimutan na. No? So yung salitang forgetting means no longer being influenced or affected by the past. Huwag ka na magpa-apekto sa nakaraan. So ngayon, ang question, how to conquer our past? Number 1, recognize the past is over, done, gone, finished, ended, past. You can't change it. Wala na tayong magagawa. Number 2, recognize it's the devil's strategy to discourage you and to defeat you. Kaya lagi kayo nang binabalik sa nakaraan. Lagi na ipapaalala, di ba? Ito yung nakaraan mo. No? And lastly, recognize that while you can change the past, you have the power to change the way you respond to your past. Tama? So binigyan na tayo ng kakayanan. He gave us the power to change the way you respond to the past. Kaya sabi po ni John MacArthur, churches are full of spiritual cripples, paralyzed by the grudges, bitterness, sins, and tragedies of the past. Others try to survive in the present by reliving past successes. No? So yung past, hindi lang yung mga negative,
Minsan yung iba nabubuhay sa past na positive. Dati mayaman kami. Dati kami yung may-ari, kami yung nagtayo ng church na ito. So don't live in the past. No? So sabi na, they must break with that past if they are to pursue the spiritual prize. So paano ka makakapag-focus dun sa inihahanda ng Diyos sa atin kung lagi kang nakalingon sa nakaraan? So God is interested in what believers do now and in the future. Kung kahit gaano makasama yung nakaraan natin, mag-focus tayo kay Jesus. Yung future that is in store for us. Kaya sabi na, the clearest vision belongs to those who forget the past. Kalimutan na po natin. Kaya sabi sa Luke chapter 9, verse 62, but Jesus said to him, no one, after putting his hand to the plow and looking back, ito yung mga nag-aararo, no? Kapag nilagay mo na yung kamay mo dyan, sabi niya, and you are looking back, sabi niya, it is not fit. So no one, no, is fit for the kingdom of God. Hindi ka karapat-dapat sa Panginoon. Kaya kung nandito tayo, the Lord is telling us to press on, look forward to the prize that the Lord has in store for us. Verse 13, brethren, I do not regard myself as having laid hold of it yet, but one thing I do, forgetting what lies behind and reaching forward to what lies ahead. Parang ipipicture mo ito, you are reaching, parang may mga harang, pero you are pressing on, you are reaching, no? The future. Hindi ka nagpapatalo sa mga pagsubok o yung mga nakaraan sa ating buhay. Kaya sa verse 14, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. So the goal is upward. Nakatingin ka sa Panginoon. No? You are pressing on. Na itong mga pagsubok na ito, pansamantagal lang. Yung iba kasi tumatagal di ba? Pero kahit tumatagal po yan, you will have joy that comes from Jesus because you are doing that for the Lord. So ang challenge po ng Panginoon ngayon, huwag na kayong mabuhay dun sa mga tagumpay ng iyong buhay. Bagkus i-prioritize niyo yung relasyon natin sa Panginoon. Huwag na tayong mabuhay sa mga nakaraan na gumugupo sa atin para hindi tayo maka-move on. Tapos na yon. Huwag na natin isipin pa. Mag-focus tayo ngayon on how we can move forward and reach the goal that the Lord has given to us. Sa paghuli po, nais kong mag-pray tayo. Pag-pray ko po ang bawat isa, lalo na kung first time ninyo dito sa hapon na ito, nais po ng Panginoon na ang buhay mo, ipagkatiwala mo sa Kanya. Sabi ng Panginoon, mahal ka niya. I love you with an everlasting love. And this time, sinasabi niya sa iyo, anak, sa pagmamahal ko sa iyo, handa mo bang ibigay at ipagkatiwala yung buhay mo sa akin? So if you are first time here sa Sunday na ito, ipag-pray mo sa Panginoon. Sabihin mo sa Kanya, Lord Jesus, I want to know you more. Thank you for loving me with an everlasting love. Sa oras po na ito, sinusuko ko yung buhay ko sa iyo. Simula ngayon, kakalimutan ko na yung nakaraan ng aking buhay. Hindi ko ipagmamalaki yung mga achievements ko sa buhay. Kundi ang nanaisin ko ay makilala ka, mahalin ka, at lumago para maging kawagis ninyo. At sa lahat po ng mga matatagal na pong mananampalataya, gamitin din natin yung prayer na ito na, Lord, I'm here. I fully trust you in my life. I want to move forward for you, Lord. I want to know you more. I want to serve you.
Lord Jesus, will you help me to love you? Alam ko po wala akong kakayanan, pero ikaw yung magbibigay ng lakas para patuloy kang mahalin, patuloy ka pong kilalanin, at higit sa lahat, pagsilbihan dito sa buhay na ito. Kaya marami pong salamat, pinupuri ka namin. At dalangin ko yung pagpapala mo sa inyong mga anak na nandito. Hindi lang sila, pati po yung mga pamilya nila na nire-represent nila ngayon. Iligtas mo rin yung mga mahal nila sa buhay na hindi pa nakilala sa inyo. At sa hapon na ito, hayaan yung mensahe mo ay hindi lang namin narinig, kundi ipapamuhay po namin sa araw-araw naming pamumuhay. Salamat po, Lord. We love you. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen. God bless us all.